Tapos naka-file and storage services siya. So hanapin natin si File Server Resource Manager. Ito siya. So open nyo lang tong dalawa. 'Di ba? Usually nakaganyan lang siya. Open nyo si File and ISCSI Services. Tapos hanapin nyo si File Server Resource Manager. Add features natin. Tapos next. Pag next natin, dito natin makikita yung server backup. Yung pang COC4 natin. Ito, Windows Server Backup. Mamaya na lang natin install. Yan, so restart natin with cook. So, tools, tapos file server resource manager. Yan. Punta tayo ng file screening management. Yan, tapos file screening. Right-click natin yung file screen tsaka create file screen. Yan, tapos punta tayo ng file screen path. So, yung file screen path natin, kung saan nandoon yung mga user natin, ha? Kung saan ba nilagay yung user sa drive letter F. Tapos, folder direction. Yan. Open natin. Okay natin. Tapos dito, pwede kang pumili dito. So, kunyari, sabi ni assessor, block audio files and video files, ito yung siselect natin. Pero kung custom lang yung binigay sa inyo ng assessor, for example, si .docs, .text, .bmp, ito yung gagamitin natin, yung define custom file scheme properties. So, click natin yung custom properties. Yan, so pag may ganito, ang gagawin natin, yung error na to, restart lang ulit na. So, start ulit tayo. File screening management, file screen. Yan. So, create file screen tayo. Browse. Saan tayo mag-browse? Pwede nyo i-select to yung lahat ng drive F. Pero kung selected lang siya, yung mismong folder direction. No? So, lahat ng user to Kakargaan pero pag natin siya. ito yung pinili nyo, yung user 10 lang. No? Yan. Dapat So, din sir naka-open yung user na pipilin mo dito sa client. hindi naman. Checking lang. Yan, so create tayo. File screening. Yan, so files to include. Ano yung files to include natin? Si .bmp, text, kasi docs, no? So, lagyan ng asterisk, tas .docs. Tas add. Isa-isa to ha. Tapos, txt. Add ulit natin. Tapos, asterisk, .bmp. Yan, so add natin. So, after that, click OK natin. Tapos, hanapin natin yung ginawa natin. Ano yung pangalan nun? Anong pangalan nun? File screening. Ito, i-select natin. So, pag na-select nyo siya, pwede nyo siyang edit kung nagkamali kayo. No? So, since okay na siya, click OK natin. Yan. So, makikita nyo dito yung file groups natin. Selected na yung file screening. No? Tapos, create tayo. So, after nyo mag-create, click nyo yung save. Yung pangalawang save ha. Para hindi na kayo mag-create ng template name ha. So, click OK tayo. Yan, ito yung file screening natin. So, check natin ngayon dito kung okay na siya. No? So, new, mag-create tayo.
Text document. Yan. You need permission to perform this action, sabi niya. So, diyan mo masasabi na working yung file screening mo. Anong user to? Si user 12, ano yung mga nandun? Ano sir, yung desktop videos, pictures. Yan. Paano nyo malalaman kung ano yung kabilang sa file screening? Makikita nyo itong ano na to, yung kulay green na loading sign. So kapag meron siyang ganyan, meaning to say siya yung kasama sa folder redirection natin. Si downloads, wala siyang ganyan, di ba? Yan. So try natin mag-create dito sa download. New, tapos bitmap naman. BMP yung bitmap. Kasama ba yung bitmap? Yan. Bakit nakapag-create tayo? Di ba kasama yun sa file screening? Bakit nakapag-create tayo? Kasi hindi siya kasama sa folder redirection. Nakuha nyo. Try natin sa videos. New tapos bitmap. Yan. You need permission. So, Kasi natanggal yung file sa yung screening PNP. natin, kasama lang siya sa kung ano yung kasama sa folder redirection, ha? Baka tanong kayo ni assessor, bakit nakagawa ka dyan? Hindi nyo alam yung sagot. Yun po yung sagot kasi hindi kasama sa files, folder redirection, kaya makakapag-create pa rin. So, kapag magka-copy-paste sila dito, hindi ka makakapag-copy-paste or create ng file dito. Yun yung file blocking or file screening. Madali lang, no? Next. Nawiwindam na si Rochelle. Next. Ano yung next natin? Wala, hindi natin na-save yung next. Picture lang po sir.